Sister Jessa, tayo ay darako sa mensaheng nagbibigay ng inspirasyon. Handa na ba kayong makinig ng mga salita ng Panginoon? Ayan, tinan nyo muna ang katabi nyo kung ready na siya. Ayan, ready na ba mga kapatid? Tanungin nyo inyong katabi, handa ka na ba? Handa ka na ba? Anong sagot? Ayan, Siyempre praise the po, Lord. amen. Amen. Sa pagparito natin, ang pangako ng Panginoon, kapag nakinig tayo, Sister Jessa ng kanyang salita, tatanggap tayo ng pagpapala. Amen? Amen. Yan, Sister Jessa, tayo ngayon na dumako. Pakilala natin ang gagamitin ng Panginoon para Amen, sa sige po. mensaheng nagbibigay ng inspirasyon ng ating kapatid. Brother Bobby Cruz. Yan. Sa malakas na puri po sa ating Diyos. Tayo po ay magsitayo. Tayo aawit sa ating Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Yahweh El Shaddai, salamat po sa oras pong ito. Salamat sa biyaya ng buhay sa 27th anniversary dito po sa Virgen de las Flores. Salamat sa pagpapala, salamat sa pagtawag, salamat sa biyaya nung ibibigay sa amin. Maraming salamat o Diyos. Pagpalayo mo ang mabuting balita o ang salita na aming pagsasalusaluhan. Nawa Panginoon ay maging inspirasyon ito para sa aming lahat. Ikaw Yahweh ang mangusap sa bawat isa. We ask this in Jesus' name, together with the Holy Spirit and with the intercession of Mary our Mother. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kung meron po tayong mga Bible, let us open in 1 Timothy chapter 4 verse 14 to 15. Ang sabi po dito, do not neglect your gift, which was given you through prophecy, when the body of elders lay their hands on you. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito, pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Magiligil yung kapatid kay Kristo, ang salita ng Diyos. Amen. Ibaba ang mga Bible at pumalakpak sa Diyos. Yung palakpak ng nagse-celebrate ng 27th anniversary. Habang pumapalakpak, sumisigaw. Hallelujah. Sige po, tayo po'y makakaupo na sa presensya ng Panginoon at tingin sa katabi, sabi mo, sister, brother, happy anniversary. Ayan. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ngayong araw na to, we are gathered not just to celebrate 27 years of existence ng gawain dito. Isa pa po, tayo ay nagse-celebrate ng katapatan ng Diyos. Sino ang mga taga dito sa lugar na to? Taas ang mga kamay. Mga taga Virgen de las Flores. Taas ang mga kamay. 27 taon o 27 years, di ba? We celebrate, yes, at kasama natin yung iba't ibang lugar, di ba? Nandito mga kapatid natin para samahan tayo. But brothers and sisters in Christ, gusto kong bigyan kayo ng konting background, di ba? Bakit ba ito sinulat ni St. Paul kay Timothy? Mga kapatid ko kay Kristo. Tandaan natin, si St. Paul
ay sumulat sa kanyang anak, no? Spiritual son na si Timothy. So that time, si Timothy, siya ay naka-assign saan? Sa Church of Ephesus, one of the most difficult cities in the Roman world. So talagang gano'n, no? Yung lugar na to, yung simbahang ito, marami mga pagan temples, mga idol worship, immoral practices, marami pang iba. Ngunit tandaan nyo, di ba? That time, ang daming pressure. Imagine the discouragement na hinaharap ni Timothy. Ganon din tayo. Lahat ba tayo may hinaharap sa buhay? Amen o amen? Parang mahina. Di ba? Lahat tayo. May mga luha, may pagod. Ngunit ang encouragement sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, sa ating salita ng Diyos o sa anniversary na tema nila, di ba? We have to be earnest. Sabi nga ng kapatid natin kanina, di ba? Earnest, be dedicated, and be zealous. Kapatid ko kay Kristo, uulitin ko po yung binasa sa wikang Pilipino, ha? Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo. Sino naniniwala may kaloob siya? Taas ang kamay. Ipalakpak sa Panginoon. Brother Bobby, ikaw lang naman yan eh. Ikaw lang naman kasi preacher ka, may mga gift kayo. Lahat po tayo, lahat ang manggagawa ng Diyos, maging kayong dumadalo. Tandaan nyo, may kaloob ang Diyos sa inyo. Brothers and sisters, sinasabi ng katekismo, tayo lahat ay may misyon. Tayo lahat ay mga binyagan. At bawat binyagan may misyon. At bawat binyagang Katoliko, meron tayong kaloob. May bigay ang Diyos sa atin. Ang tanong, nasa na ba tayo ngayon? 27 taon dito po sa Virgen de las Flores. Nasa na ang pagtawag sa'yo? Sabi mo sa katabi mo, nasa na ang pagtawag sa'yo? Ayan, humihina. Pakilakasan. Di ba, Brad? 27. Pag 27 na, ano na yan? Di ba? Sino dito yung mga nag-aaral? Nag-aaral pa. Sister Jess, pag 27, nagtatrabaho na yan, di ba? JR? Nagtatrabaho na. Pag 27, di ba? Di ba kasi graduate kayo ng 21, nung ako po ay parang 21 o 22, graduate na ako sa Mapua that time, di ba? Ibig sabihin, gumagalaw na tayo, di ba? So, ibig sabihin yung spirituality natin, hindi na yung, ano ba yan? Hindi naman ako binati ni Brother Bobby kanina. Di ba? Marami sa atin, o iba sa atin, nanay? Nakalimutan ko pangalan. Lisa. Sister Lisa, di ba? Alam niyo ba yung onion skin? Onion skin, Brother Bestre. Balat, sibuyas. Di ba? Hindi mo mababate, Brother Ray, di ba? Pero, yun ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Ang focus natin, sino? Si Kristo. Di ba? Yung mga taga-harmony dyan. Ang focus natin, sino? Di ba? Hindi si Christy, Sister Lisa, hindi si Christopher, at lalong hindi si Marites, na ang gusto-gusto. Ano ba yan? Yung barong ni Brother Bobby, hindi naman kakulay ng mga choir ng Virgen de las Flores. Ang dami pinapansin. Pero brothers and sisters in Christ, tignan natin yung panawagan natin. Di ba? Mga panawagan, diyan lang naman sa iyo, Brother Bobby. Kasi preacher ka. Di ba, pagpanawagan, pagpapare, pagmamadre, religious life. Pero alam nyo, makinig po tayo. Mabilis lang po tayo. Mga 10 minutes lang. Makinig po tayo. Alam nyo, ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, ikaw lang ang nakakaalam. Hindi pwede ipaalala yan ni Sister Michelle. Sister Michelle, meron tayong Vicariate meeting ngayon. Dapat dumalo ka. Hindi na kailangan ipaalala. Bakit? Yan ay panawagan. At ang panawagan ng Diyos, bawat isa sa atin ay kasama sa kanyang katawan. Huwag mo sasabihin, nakaupo lang ako dito eh. Wala akong silbi. Di ba? Tandaan natin, bawat isa sa atin ay may panawagan. At ang una nga na sinasabi ni San Pablo sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, ay be earnest. Sabi niyo nga, be earnest. Kanina, sabi ni Brother Rodel, ng ating MC, ating kaibigan, maging masigasig.
tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang masigasig yan? Amen, hallelujah. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, masigasig ba yan? Alam nyo, in definition ko ng be earnest dito, kapwa ko lingkod o mga dumadalo sa gawain ng Diyos dito sa Vicariate 8, seryoso sa tawag ng Diyos. Kapatid ko kay Kristo, ito'y paalala. At alam nyo, natutuwa ako kasi yung tema nyo last year ay value of a Christian. Sino nakakaalala ng mga taga-Birhen? Ang tema nyo last year, value of a Christian. Tama, di ba? At ngayon naman, be earnest, be dedicated, be serious. Alam nyo, nakita ko yung paglago nyo. At nawa, lahat po tayo pinapaalalahanan ng Diyos. Saan kayo galing? Galing man kayo sa ibang lugar. Ang panawagan ng Diyos, tayong lahat ay maging masigasig. Minsan matatamlay tayo, mapapagod, pero huwag tayong mapagod dahil naglilingkod. Huwag natin sabihin mapapagod tayo dahil alam ko, bawat isang napapagod pagkasama si El Shaddai, walang kapaguran sapagkat ang espiritu natin ay pinalalakas ni El Shaddai. Mas malakas na palakpak para sa Diyos. Brothers and sisters, iyan po, be earnest. Yan, di ba? Kailangan buo yung puso mo. Dapat tapat ka. Di ba, pag wala nakakakita, ay, hindi naman nakikita ni Father. Okay lang, di po. Ay, hindi naman nakikita ng coordinator. Di ba? Pagdating ng misa, yung iba, nasa labas. Dito po tayo sa loob. Tandaan nyo, sabi ng katekismo, the Holy Eucharist or the Eucharist is the source and summit of our Christian life. Yan po yung ating rurok. Yan ang pinanggagalingan ng ating pamumuhay Kristiyano. Amen? So pangalawa, be dedicated. Sabi nyo nga, be dedicated. Sabi ni St. Paul, be diligent and give yourself wholly to them. Isagawa mo mga ito at pagkukulan mo ng panahon. Kailangan meron dedikasyon. Hindi pwedeng aatin ang gawain, lilitaw, lulubog. Lilitaw, lulubog. Ay, Sister Marikit, hindi na ako makakaatin ngayon. Sister Pe, sabi mo sa brother husband mo, siya na lang umatin. Brothers and sisters, kailangan may dedikasyon. Hindi yung pwedeng pag wala na si Sister Marikit, wala ka na rin dito sa gawain. Si Sister Lisa, pag wala na si Brother Bobby, wala ka na rin. Bakit? Ang Diyos, kailangan meron kang dedikasyon. Sabi mo sa katabi mo, dedication. Pakilakasan. Diba? Brad, ano nga pagod nga may luha, may pagsubok. Tatanungin ko kayo, kailan kayo pinabayaan ng Diyos? Diba? Laging tapat ang Diyos. Kanina lang umaga, kung hindi tapat ang Diyos sa atin, malamang hindi na tayo nagising. Sinasabi na yung statistics, marami. Bawat minuto ang daming namamatay, pero tayo, nagising tayo. Pumunta tayo dito sa Virgen de las Flores at habang nakikinig, pumapalakpak. Sumisigaw ng hallelujah. Ayan, brothers and sisters, dedication, be dedicated. Kaya alam niyo, sabi ko nga, grabe yung tema ng Virgen de las Flores. At isang araw ko pa ito pinagninilayan. Diba? At pangatlo, be zealous. No? Ibig sabihin, merong apoy. Sabi niyo nga, apoy. Pakilakasan. Yung zealous, ibig sabihin, hindi nauubos. Diba? Hindi pwede yung apoy na aandap-andap. Magkaroon ng pagsubok. Ay, ayoko na yan sa El Shaddai. Ang dami naman dyan Marami namang iba. Pero ikaw ang tinatawag ng Diyos. Sabi ni San Pablo, kay Timoteo, nasa na yung apoy ng iyong paglilingkod. Nagkasakit. Marami sa atin nagkakasakit. Ano ba yan? Kung kailan ako nag-serve kay Lord, saka naman ang dami mga problema. Brothers and sisters, ang panawagan ni Kristo
ng Diyos sa atin ngayon, be zealous. Kailangan keep the fire alive. Diba? Bakit? Ano sinasabi ni San Pablo kay Timothy? Upang makita ang lahat ng inyong paglago. Sabi mo sa katabi mo, paglago. Ayan, dapat lumalago. Hindi lang tumataas, hindi lang tumataba. Pasensya na po sa salita ko. Dapat lumalago tayo espiritual. Di ba? Ay, ano ba yan? Sige. Minsan ang pagkanta, ang pagdalo sa gawain, nagiging barkadahan na lang. Ay, kailangan, pupunta yung kaibigan ko, pupunta rin ako. Ay, sister, pupunta ka ba? Hindi. Ay, hindi na ako pupunta. Hindi po, kailangan zealous. Kailangan may apoy na hindi nauupos. Tingin sa katabi. Sabi mo, keep the fire. Keep the fire. Alive. Ayan, kabalik kay Kristo. Tandaan natin, 3 bagay na nais ng Diyos sa atin na sinasabi ni San Pablo. Be earnest, ano sa pangalawa? Dedicated, and be zealous, kabalik kay Kristo. Kapatid, pag sinabing zeal, di ba? Hindi madaling mapagod. Oh, pwede natin sabihin, Brother Bobby, pwede bang magpahinga? Ang tanong ko minsan, ano ba gusto mong pahinga? Permanent o temporary? Dahil madaling sabihin sa Diyos. Alam niyo, one time nalala ko, isang design, hindi pa na preacher, isang choir ng Manila Gospel Choir, sabi niya, makarating lang ako ng Singapore, ng Hong Kong o Singapore, pwede na akong mamatay. Ayun. Pagdating ng Singapore o ng Hong Kong, dahil ilang kanyang nais, bitiin, pagbalik ng Pilipinas, namatay na siya. Kaya kapatid ko kay Kristo, lahat tayo may panawagan ng Diyos. Tulad ni Timoteo, mahina, pero lahat tayo nagpapalakas. Kaya nga ang tawag sa atin sa El Shaddai DWX ay prayer partners. Tayo nagpapalakasan. Pag mahina ang isang kapatid mo, palakasin mo. Palakasin natin, mga kapatid ko kay Kristo. So, be zealous. Merong isang matandang volunteer, no? Sabi niya, hindi na ako kasing lakas noon, pero mas malalim na ang pagmamahal ko ngayon. Sino man nakakaranas niyan? Di ba? Andito pa rin sa gawain kahit medyo mahina ang tuhod, Brother Bobby. Anong tawag doon? Zeal. Meron zeal ang Panginoon sa inyo. Ba't kayo hindi tumitigil? Ba't kayo narito sa gawain ito? Ba't every Sunday nagsisimba tayo, nag-serve tayo sa simbahan? Dahil meron kang zeal na galing sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Brothers and sisters, ang sinasabi po ni San Pablo kay Timoteo, tayo maging masigasig sa ating paglilingkod. Masigasig sa pagdalo ng gawain. Masigasig sa pagdalo ng mga misa, lalo na. At mamaya, magkakaroon tayo ng misa. After ng misa, magkakaroon tayo ng healing message. Tandaan natin, ang anibersaryo ay anibersaryo ng katapatan ng Diyos sa inyo. Sabihin niyo sa katabi mo, tapat ang Diyos sa iyo. Sa kabila naman, tapat ang Diyos sa iyo. Ayan, kapatid ko kay Kristo. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Kaya ano mas mahalaga? Nandito pa rin tayo. Sino po dito ang 27 years na sa gawain ni El Shaddai? 27. Kahit sa ibang lugar. Kaya may mga 27. May iba dyan, more than 30 years na. Tama ba Sister Lisa? Ako po 30 years na sa gawain. Ako po yung nagsimula sa kabataan. At nakikita ko dito, especially dito sa Virgen de las Flores, ang dami mga kabataan, mga youth, the next generation. Pero alam ko, sabi ni Rizal, the youth are the future. Pero sa El Shaddai community, ang kabataan ay ang pangkasalukuyan. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi ko sinasabing tayong medyo bumabata ay hindi nakasali. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos.
Kaya kung tayo'y nalulugmok o nahihirapan sa buhay, tandaan natin, may El Shaddai tayong lalapitan. May Panginoon tayong kasama. Brothers and sisters, nung ako po ay nagsisimula sa gawain ito, sabi ko, ano ba yan? Kung kailan ako nag El Shaddai o umaten sa gawain, dumalo sa gawain, mas marami akong pagsubok. Nung ako po ay nag-aaral sa Mapua, that time sabi ko, ano ba yan? Yung mga kasama ko hindi naman nahihirapan sa college, di ba? Pero ako, hirap ako. Tapos, pag ako dumadaan sa aming school, andyan na si Alive. Alam niyo, tumatawa lang po ako sa loob ko. Bakit? Ang Diyos na pinaglilingkuran ko, El Shaddai ang pangalan, Diyos na makapangyarihan, Diyos na higit sa sapat, kaya niyan lahat. Kaya brothers and sisters, magyayabang po ako ng konti. Ang tinuturo ng puno ni God sa atin, di ba? Kakaroon tayo ng kayamanang hindi pinaghirapan. At yun po, nakarating po ako ng abroad, nakapag-travel ako sa abroad, iba't ibang lugar. Dahil yan sa biyaya ni Yahweh El Shaddai. Palapakan natin ang Panginoon. Brothers and sisters, tandaan natin, ang Diyos ang tumatawag sa atin. Yes, 30 years na kayo sa gawain, 40 years na kayo sa gawain, tandaan nyo, si El Shaddai palalalimin pa ang inyong paglilingkod. Hindi lang kayo dyan, mas lalo pa kayong palalakasin ng Diyos. Kami mga preachers, mas lalo pa kaming gagamitin ng Diyos. Amen. Kayo mga coordinator, kayo mga manggagawa, kayo mga dumadalo dito, tandaan nyo, grabe ang Diyos sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay tumayo. At ating pakinggan ang awiting ito. Let's offer our life to our God. Hallelujah. Let us offer our lives to God. Yes, Lord. Sa iyo ang buhay namin, Panginoon. Gamitin mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko. Sa tagumpay ng buhay, inuuna sa Salamat po, Yahweh El Shaddai. Patuloy mo kaming samaan sa aming paglalakbay, sa aming paglilingkod.
Kagaya ng Timoteo, Lord God, palakasin mo kami maging masigasig, maging mataimtim, Panginoon, ang aming dedikasyon sa paglilingkod kasama kay Yahweh El Shaddai. Sa mga susunod po, Panginoon, tabanan kami samahan mo. Sa healing message, samahan mo kami, O Diyos. Ikaw ang patuloy na mangusap sa amin, for we believe, for you, O Lord, nothing is impossible. Maraming salamat, O Diyos. Lahat po ng ito ang iniling namin with all adorations and thanksgiving in the mighty name of Jesus, together with the Holy Spirit and with the intercession of Mary, our Mother. And everybody say amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Isang malakas na